Tila nawindang ang showbiz sa sunod-sunod na pamamaalam ng mga sikat na mga artista. Alam nyo ba ang kasama pala dito ang dalawang karakter actor na sina Romy at Amay? Halika at ating alamin ang detalye ng kanilang pagpanaw dito lamang sa Lingid sa ating kaalaman o sa kaalaman ng nakararami, dalawang karakter actors ang pumanaw na rin nitong mga nakalipas na linggo. Sila ay sina Romy Romulo at Amay Bisaya. Dahil hindi kasing laki ang kanilang mga pangalan gaya ng mga yumaong artista kamakailan tulad ni Pilita Corrales, Nora Honor, Haji Alejandro at Ricky Davao, walang gaanong balita tungkol sa pagpanaw ni Romy at Amay. Si Romy ay madalas nating nakikita sa mga pelikula, ngunit hindi natin gaanong kilala ang kanyang pangalan dahil siya ay isang karakter actor lamang ng mga sikat na action star. Si Amay naman ay kilala dahil sa kanyang pagiging sidekick ni Fernando Poe Jr. at iba pang mga action star. Si Romy Romulo Borromeo sa tunay na buhay ay pumanaw noong April 25, 2025. Siya ay 79. Nakatrabaho ni Romy ang halos lahat ng mga sikat na action stars tulad ni Fernando Poe Jr., Rudy Fernandez at Lito Lapid. Nagsimula ang acting career ni Romy noong dekada 80, noong kasagsagang sikat pa ang mga maaksyong pelikula. Madalas siyang binubugbog ng mga action star. Siya ay naging miyembro ng SOS Daredevils, isang grupo ng stuntmen sa Pilipinas. Ang FPJ's Batang Quiapo, ang action drama series na pinagbibidahan ni Coco Martin, ang isa sa mga huling acting assignment niya. Pumanaw naman ang komedyan na si Amay Bisaya, Roberto Reyes sa tunay na buhay, nito lamang May 8, 2025. Hindi gaanong maugong ang kanyang pagpanaw gaya ng mga namaalam din noong nakalipas na linggo tulad ni Pilita Corrales, Nora Honor, Haji Alejandro at Ricky Davao. Komplikasyon dahil sa diabetes ang sanhi ng kamatayan ng karakter actor. Matatandaang nanawagan pa ito at humingi ng tulong pinansyal dahil sa iniindang sakit na siya nga ang dahilan ng kanyang pagpanaw ngayon. Siya ay namaalam sa edad na 67. Kilala si Amay sa kanyang pagpapatawa at matulis na tunog Bisayang boses na siya niyang puhunan upang maging click sa mga manunood. Nag-umpisa lamang ito bilang isang utility boy sa mga shooting ng mga pelikula at nakitaan ng potensyal bilang isang komedyante, kaya ito napasok sa showbiz. Nag-umpisa ang acting career ni Amay noong 1972. Nakuha niya ang atensyon ng publiko dahil sa kanyang pagganap bilang sidekick sa mga pelikula ni Fernando Poe Jr., Ramon Revilla Sr., Lito Lapid at iba pang mga sikat na action stars. Tumagal ng mahigit na 5 dekada ang karera ni Amay sa pag-arte. Maraming beses din niyang sinubukang pumasok sa politika pero hindi siya nagtagumpay. Ang Nagalit ang Patay sa Haba ng Lamay ang isa sa mga huling pelikula ni Amay noong 2023. Minsan nang naging biktima si Amay ng fake news. Noong November 19, 2022, kumalat ang balitang namatay siya na mariin niyang pinabulaanan sa panayam sa kanya. Paninira yan, hindi totoo yan. Maraming paninira eh. Okay naman ang kalusugan ko, wala akong sakit. Lahat ng mga naninira sa akin, pinagpapasa Diyos ko na lang kasi wala namang mangyayari. Kung masaya sila, makonsensya naman sila sa ginagawa nila. Ang buhay na pahayag noon ni Amay. Magsisimula ang lamay para sa kanyang mga labi sa linggo, May 11, sa St. Peter Memorial Chapels sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Tila sunod-sunod ang mga pamamaalam ng mga miyembro ng showbiz sa pelikulang Pilipino. Sana wala munang sumunod pa. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.